Alamin nga natin kay Chairman George Garcia ng COMELEC. Ayan, Chairman George Garcia, sir, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga po, Sir Lakay Deo. Sa mga kababayan natin, magandang umaga po sa inyong lahat. Dayo lang, Chairman, sir. Ayan, Chairman, ayan, postpone na nga ba talaga ang barangay at SK election? Sir Lakay Deo, hindi pa po. Maliwanag po, hindi pa po postponed. Ang batas kasalukuyan, tuloy pa rin ang halalan sa November 2. Bagamat, nung isang araw po tayo dumalo sa pagdinig ng Senado kung saan naandun po yung panukalang batas ni Senator Chis Escudero, dininig po yun. Ang kanya po ay hindi po postponement, kundi fixing the term of office ng mga nakaupong barangay and SK officials. Ano ibig sabihin po? Palalawigin po ng mula 4 na taon papuntang 5 taon ang termino ng mga nakaupong barangay and SK officials o yung mga tatakbo pa. At kung kaya naman daw po yung pagpapaliban ng halalan ay insidenta lamang o ika nga bilang resulta lang ng pagpapalawig na yan ng termino po nila. Kung sakasakali daw po ang eleksyon ay mangyayari sa November ng 2028. Kahapon po, Sir Lakay, ay nagkaroon na po ng pag-sponsor si Senator Chis Escudero ng kanyang panukalang batas at ng committee report sa plenaryo upang ito po ay kaagad na maaprubahan. Ang mababang kapulungan naman po ay nagkaroon din ng pagdinig kahapon at ito po ay inaprubahan ng committee naman nila. Yung pagpapaliban dahil nga sa pagpapalawig ng termino ng mga nakaupong opisyal sa barangay at SK. Kami po, Sir Lakay, tuloy po rin ang paghahanda namin sapagkat mahirap naman po ipagbakasakali dahil lamang sa mga panukalang batas na yan. Di ba mas magulo ba, Chairman? 2028 presidential elections po yan, Chairman George. Pagkatapos isasabi pa natin ang barangay at SK election. Ito ba ay mahaganda pag-isahin na lamang o medyo magulo para sa COMELEC at para sa mga kababayan natin? Sir Lakay Deo, ang hindi po pwedeng pagsamahin ang barangay at SK sa isang araw lamang at kasama ang national and local elections. Bakit po? Sapagkat ang national and local elections ay automated election po, Sir Lakay, at yung pong barangay and SK ay manual na halalan. Tama po kayo, maaari magkasabay na taon po. Sapagkat ang eleksyon natin sa 2028, sa presidente, vice-presidente at iba kong posisyon ay Mayo ng 2028. At yun naman pong eleksyon natin sa barangay at SK kung sakali mapagpapaliban nga ay mangyayari sa November ng 2028 naman. Siyempre po, kayo po ay naimbitahan na hiningan po kayo ng opinion. Anong opinion ng COMELEC Chairman George Garcia, sir? Dapat pa bang ipagpaliban yan sa 2028 o dapat this year na? Alam niyo po, Sir Lakay Deo, ang COMELEC kasi hindi kami pwedeng pumosisyon sa pamumulitika na katulad po nito. Opo. Ang sinabi po namin, kami po handang-handang isagawa ang halalan sa November 2 ng taon na ito kahit pa nga ito'y katatapos pa lamang ng undas. Kami po ay nakagastos na, Sir Lakay, ng mga more or less 8 bilyong piso sa budget ng COMELEC na 19.57 billion. Nabili na po namin yung mga lahat ng paggamitan. Yung mga balota ay na-imprenta na rin po natin. Nakapag-overtime na kami, nakapag-hire na kami ng mga casual employees. And therefore, dyan po namin pinapakita yung ating pong kahandaan. Sinabi rin po natin, Sir Lakay, na wala naman pong kaduda-duda at walang question. Ang Kongreso ang may kapangyarihan na mag-fix ng termino ng isang nakaupong barangay at SK official. Ibig sabihin, pwede nilang paiksiin ng 3 taon, mas mababa sa 3 taon, o kaya naman mas mataas sa 3 taon. Yung po yung kapangyarihan ng Kongreso na kinikilala at nire-respeto po natin. Sayang naman yung ginastos yung 8 billion pesos kung hindi pa itutuloy ang eleksyon sa Nobyembre, Chairman Garcia, sir. In all fairness naman po, Sir Lakay Deo, alam niyo po, yun naman pong mga balota na na-imprenta na natin, yan po ay magagamit pa rin natin kung sakaling ma-reset ang barangay and SK elections. Yung po mga ibang kagamitan natin na na-procure din, katulad ng mga ballot boxes na bakal naman, ay magagamit pa rin po natin kung na-reset at mari-reset. So, technically po, wala naman po halos masasayang. Kung sasabihin po yung mga hinire namin ng mga casual employees na nagtrabaho sa pag-iimprenta ng mga balota at kahit po yung pinag-overtime namin, ayun naman po yung ginastos at ginamit para doon sa ma-procure o ma-imprint ay yung mga balota na binabanggit natin. So, wala naman po halos nawawala. Kung kaya nga lang po, Sir Lakay, kapag po tayo nag-reset ng ating barangay and SK elections, tayo po ay muling magre-resume
magsisimula muli tayo ng registration ng mga botante natin, and therefore, sigurado pong tataas ang bilang ng botante, tataas ang bilang ng presinto, tataas ang bilang ng mga teachers na magtatrabaho sa bawat presinto, at siyempre po kakailanganin namin ng dagdag na gastos para po sa mga pagtaas na ito. So para kung nakita kung kayo hinga ng opinion na Chairman George Garcia, sir, ituloy na ang eleksyon, huwag na ipagpaliban pa sa 2028. Sa amin naman po, basta po ituloy nila, handa po kami. Hindi po nila ituloy, kami naman po handa rin. Basta po, yung mga kagamitan na meron tayo, amin lang po yung i-warehouse ng maayos upang hindi naman po masira o kaya naman po hindi makompromiso ang kalidad ng mga ito. Sa mga paliwanag nyo, Chairman, mas mainam po yata na mas bentahe sa atin, iwas sa laking gastos kung itutuloy na ang eleksyon sa Nobyembre. Talaga pong basta nagpaliban tayo ng halalan dito sa ating bansa, lagi pong may dagdag na gastos. Nung kung huli tayo nagpaliban, ay kinailangan po namin ng dagdag na 2.56 billion pesos. More or less, kulang-kulang na 3 billion piso basta nakakapagpaliban tayo. Depende pa po kung kailan ang pagpapaliban. Kung yan ay 1 taon o kung yan ay magiging 2 taon na pagpapaliban ng halalan. Wag na i-postpone. Chairman, sa BARM election naman po, ayan, naku, medyo magulo dahil habang papalapit ang eleksyon, abay nagkaroon ng karahasan. Abay inambus na po itong si interim Chief Minister Abdullah Makakuwa. So, kumusta po ang sitwasyon, Chairman, sa BARM, sa idaraos na eleksyon? Sir Lakay, ngayon nandito po tayo ngayon sa Cotabato City at mamaya-maya nasa Parang Maguindanao tayo. Ang gagawin po namin yung kahuli-hulihang command conference kasama ang ating sekretaryo ng DILG, ang ating pong CPNP, ang pinunod bagong talaga na AFP Chief of Staff at mga may tataas na opisyal ng ating pong Armed Forces, Philippine National Police at Philippine Coast Guard. Mamaya po ilalatag na po namin kung ano yung mga plano pa sa mga natitirang araw bagong eleksyon sa September 14. Ipapakita natin ang kahandaan ng lahat ng law enforcement agencies na gagamitin ng COMELEC at the same time po yung i-assess namin yung nangyaring sitwasyon. Diyan nga po sa pananambang sa Chief Minister, bagamat walang nasaktan, ay maaaring ito po'y naging bahid doon po sa napakatahimik na paghahanda. Alam niyo po, Sir Lakay, ito po'y kakaiba sa Bangsamoro. Bakit, sir? For the first time, isa lang po ang election-related incident simula na magsimula ang tinatawag na election period. Isa pa lang po at yan po ay yung nangyayaring ang pananambang ng Chief Minister na hanggang ngayon pinaghihinalaan pa rin naman kung talagang election-related incident. Napakatahimik po dito. Generally peaceful. In fact po ay doon po sa mga nakumpiskang barel. Armas, wala pang 30 sa mga checkpoints natin at yan po'y kakaiba dahil kalimitan, libo ang nakukumpiska kapag mag-e-eleksyon dito sa Bangsamoro. So again, inaatin pong nire-remind ng mga kababayan natin sa Bangsamoro, tuloy ang halalan sa September 14 at sa kasalukuyan wala pong makakapigil upang isagawa ito. Wow, ayan, sabi niyo, Chairman, sir, ayan, tahimik sa ngayon, pero minsan yan ang nakatakot at pagkatapos isang incident, pero yung insidente naman ang inambus, Chairman, sir, ay ang Chief Minister ng BARM. Nakababahala po't lalo ang mga magkakatunggali ay dating magkakasama sa MILF at alam na natin na mga armado po ang mga ito. Chairman, sir, wala ba kayong binabalak na gumawa ng peace covenant sa magkabilang kampo? Sadya po, Sir Lakay, meron po tayong tinatawag na peace covenant sa iba't ibang probinsya. Sinagawa na po natin yan at maaaring mamaya po matalakay na rin yung peace covenant na maaari mangyari sa tinatawag na isang partido na maaari nagkahiwalay o dati mga magkakasama na nagkahiwalay. Pero ito po ang garansya natin. Sa kasalukuyan, wala po tayong ilalagay sa COMELEC control na kahit anong area sa buong Bangsamoro. Sapagkat ngayon po, manageable po ang lahat ng sitwasyon. We are on top of the situation. Tama po kayo, Chief Minister kasi na ambush. Siguro yan po ang mensaheng gustong iparating na magulo o dapat ay i-postpone ang halalan. Hindi po natin dadaanan yung kumunoy na yan. Talagang ipagtatanggol pa rin natin na maayos ang halalan at matahimik po dito sa Bangsamoro. Abay, minsan nga yan na matahimik, yan na nakatakot minsan na chairman, ha? Pero malapit na po, abay, almost 2 weeks na lang, chairman na eleksyon. Kumusta po ang mga checkpoint natin? Ayan, kumusta ang pagpapatupad ng gun ban, chairman, sir?
23,000 checkpoints po tayo dito sa buong Bangsamoro sa 105 municipalities at 2 syudad sa buong Bangsamoro. At alam niyo po, yun nga po, nire-respeto pa rin. Wala po kayong madidinig na kahit na isang reklamo ng mga kababayan natin doon sa pagpapatupad ng checkpoint sapagkat sinusunod ng kasundaluhan at ng Philippine National Police yung tinatawag na plain view doctrine. Pabababain, walang pamubuksan na kahit mga bag sa loob ng mga sasakyan at yan po lamang na talaga dapat ang ginagalang na karapatan ng mga kababayan natin kapag may checkpoint. Again, wala pa pong 30 ang mga naaresto na may dalang maiiksing mga baril kahit na may mga lisensya sila. Ibig sabihin, sumusunod, tumatalima sa mga patakaran natin, yung mga kababayan natin sa Bangsamoro. Wala bang nahuli sa mga checkpoint mga RPG, ay mga assault rifle, Chairman? So far naman po, sa lakay na ko, sa awa ng Diyos, wala naman po, may mga baril lang. At yung iba po ay resulta naman ng illegal drug campaign operation ng Philippine National Police. Natutuwa tayo dahil yung pinakamatatas na pinuno po ng Sandatahang Lakas, PNP, kahit po ang DILG ay magsasama-sama mamaya sa pinatawag nating command conference upang ipakita sa mga kababayan natin na tayo ay on top of the situation. Ayan, Chairman Sir, sa panig naman ng Dasmariñas City, may nanalo na ba? Tapos na ba eleksyon sa Dasmariñas? Sa Sabado po ito, dahil Sabado. tayo po magkakaroon po tayo ng halalan sa Dasmariñas, Cavite. Ito po yung manual na eleksyon at more or less, Sir Lakay, baka po madaling araw ng linggo ay makapagproklama tayo ng nanalong kongresista diyan po sa nag-iisang distrito ng Dasmariñas, Cavite. Sino mga naglalaban? Kasi hindi na yata tumakbo si Congressman Kiko Barsaga, Chairman Sir. 5 po ang nag-file ng kanilang kandidatura. Isa po dyan yung nakaupong mayor na ina ng dating kongresista. At the same time, yung pong isang dating vice mayor naman ay tumakbo rin at may 3 pang personalidad ang naghain ng kanilang kandidatura. So 5 po lahat sila, Lakay Deo, natatakbo para sa nag-iisa isa-isang distrito ng Dasmariñas, Cavite. Ang botante po dyan ay 450,000. Ganun po kalaki ang Dasmariñas, Cavite. Sabado yan, August 29, Chairman Sir. Yes po, August 29 po. Inuulit natin sa mga kababayan natin sa Dasmariñas. May isang araw po na bawal ng mga kampanya. So, Biyernes pa lang, bawal ng mga kampanya. At meron po tayong liquor ban na ipapatupad. Pagsapit po ng August 28 ay liquor ban na po sa gabi. Ayan, Chairman George Garcia, Sir, maraming salamat po at magandang umaga. Nandiyan pala kayo sa Cotabato. Thank you, Sir. Good morning. Ingat po kayo dyan. Maraming salamat po, Sir Lakay Deo. Mabuhay po kayo. Magandang umaga rin po. Mabuhay po kayo, Chairman. Mga kaibigan, COMELEC Chairman George Garcia. Daming